Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon, i-continue na po natin yung pagsagot sa mga EPS topic related questions dito sa Book 1. Simulan po natin sa Chapter 27, Reading Part. So yung instruction po dyan is 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? So ibig sabihin lang po niyan is ano daw yung bagay na may kaugnayan sa kasunod na salita. So ano daw yung may kaugnayan sa word na ito? Hanggullal. So ano ba yung Hanggullal na iyan? So Hanggullal, ibig sabihin po niyan is Hangul Day, no? Araw ng Hangul. So Hangul Day, so yung araw kung kailan sineselebrate yung paggawa or pagkabuo ng King Sejong sa alphabet na Hangul. So alin ba sa mga choices yung may kinalaman dyan? So translate po natin isa-isa. Number 1, Jibanil. Jiban, ibig sabihin po niyan is household chores. Ito po yung mga gawain sa loob ng bahay. Jibanil. Number 2 naman, Juripok. Ibig sabihin po niyan is recipe or yung method ng pagluluto, way of cooking, pwede rin. So, cooking method. Number 4 naman po, Yohengji. So, Yohengji is travel destination. Number 3 naman po, Kukyongil. Kukyongil, that's national holidays. So of course, Hanggullal is a national holiday, kaya number 3 yung tamang sagot. Yan yung may kaugnayan sa kanya. Next, dito naman tayo sa number 2. Yung instruction po dyan is 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. So again, ibig sabihin lang po nito is piliin yung sentence na tama, yung part na nakamarka ng underline sa mga susunod. Pipiliin mo lang ulit yung sentence na may tama na naka-underline. So isa-isahin po natin itong mga ito. So dito tayo sa number 1. Sabi, 저는 따뜻한 봄이 좋아요. So, yung naka-underline po is 따뜻한. 따뜻한. So tinitest po sa atin dito yung paggamit ng mga noun modifiers, yung n, yung un, saka yung nun. So yun yung tinitest po dito. To give you an idea lang, ito po, si n, saka si idikit po yan sa mga adjective stem. Adjective stem. And then, kailangan mong i-check yung last letter ng adjective stem. Kapag yung last letter ng adjective stem, well, dapat itong N yung idadagdag mo. Kapag naman nag-end sa consonant, yung adjective stem, dapat si un yung idadagdag mo. So, ganun siya ginagamit. No? So, pakitandaan po yan. So, ito namang si nun, ginagamit ito or dinadagdag po ito sa mga verb stem. No? Kahit ano pa pong verb stem yan, nag-end sa vowel or consonant, dikit mo lang po diretso si nun. Or sa mga adjectives na nag-end sa ita or opta. So si nun po ang ginagamit doon. So pakitandaan po yan. No? So kunin natin yung root word nitong naka-underline sa number 1. So ang root word po niyan is 따뜻하다. 따뜻하다. So, 따뜻하다 meaning to be warm and adjective po yan. Adjective. So, dito tayo. So, yan yung rule na susundan natin. So, syempre, tanggalin mo si ta para makuha mo yung adjective stem. So, yung stem natin, 따뜻하. Check mo ngayon, ano yung last letter ng stem? Vowel ba or consonant? So, vowel po na A. So again, kapag yung last letter ng adjective stem is a vowel, dapat si N ang gagamitin mo. So,
Dapat tatuthan. So ito po dapat yung tama. No? So tatuthan. So since mali, yung naka-underline sa number 1, kaya mali po yung option na iyan. So dapat, 저는 따뜻한 봄이 좋아요. So translate po natin yung meaning niyan. Sabi niya, 저는 따뜻한, again, warm. Yung noun na minumodify niya is itong boom. Boom, ibig sabihin, spring. So ibig sabihin, yung warm na spring. Mainit-init na spring season. Yun yung ibig niya sabihin. With subject particle, and then juwayo, meaning po niyan is to like. So gusto. So sabi niya, I like warm spring. So yun po yung meaning ng number 1. And again, since mali, yung naka-underline, kaya wrong na po yan. So dito naman po tayo sa kasunod, number 2. So burahin po muna natin to. So number 2, ang sabi po dyan, 자주 만드는 음식이 뭐예요? So yung naka-underline is 만드는. 만들는. So yung root word natin dyan is 만들다, meaning to make. So ito naman po ay verb. So action word. 만들다. So dito tayo susunod, no? So, pre tatanggalin mo si ta, stem mo is mandel. Mandel. And again, sabi ko nga kanina, basta mga verb stem, ang ididikit po palagi dyan is nun, to modify a noun. Ayan, mandelun. Pero, meron ka pang kailangang gawin. Again, ito pong mga stem na nag-end sa L. Ayan, nag-end sa L. Nagkakaroon po yan ng irregularity. So basta nag-i-start po sa NP or S yung conjugation, kailangan mo pong burahin yung na iyan. Ayan. So dapat ganito. 만드는. 만드는. So yan po yung irregularity niya. So 만드는, ito po yung tama. So, since mali po ulit yung naka-underline, kaya wrong din po itong number 2. So, dapat, 자주 만드는 음식이 뭐예요? So, translate po natin ito. 자주. 자주 meaning po is often, madalas. Again, 만드는 at make. So, minomodify natin yung noun na umshik. Meaning po ng umshik is food. Food. Pagkain. Merong subject particle and then moyeyo, what is. So, ibig sabihin po niyan, what is the food you often make? So, ano yung madalas mong gawing pagkain? So, yun yung translation niya sa Tagalog. So again, mali yung naka-underline, kaya wrong po yung number 2. So number 3, sabi po dyan, 제일 가깝은 약국이 어디예요? 가깝은, yung naka-underline. 가깝은. So tingnan natin kung tama ito. So kunin natin yung root word. So yung root word niya is ka-kap-ta. Ibig sabihin, near, malapit. So, kakapta is an adjective. So, ito yung susundin natin, yung nasa taas. Tapos, siyempre, tatanggalin mo yung ta para makuha mo yung stem. So, yung stem natin is ka-kap. No, kakap. Ayan, kakap. So, irregular po itong adjective na ito. T irregular. So, kailangan muna nating i-apply yung irregularity niya bago natin siya kabitan ng noun modifier. So, yung rule niya dyan is tatanggalin mo yung P, yung last letter niya, and then kailangan mo munang magdagdag ng U. So, ganyan. Tinanggal mo si P, magdagdag ka ng U. So, dapat magiging ka, U.
And then, saka mo idudugtong or ikakabit yung noun modifier. Sa vowel yung last letter, again, N. Noun modifier yung ikakabit. So ito po yung tama. Ka-ka-un. So since mali ulit, yung naka-underline, kaya mali yung number 3. Dapat, Jail, Kakaun, Yakyugi, Odiyeyo. So translate po natin to. Jail. Jail is most or pinaka. Most. Again, Kakaun, malapit. Yakbuk is ika, pharmacy. It's subject particle. Odiyeyo, ibig sabihin, where is. So ibig niya sabihin, where is the most nearest pharmacy? So sa English parang grammatically incorrect siya, pero in Korean pwede po yan. No? Sa atin kasi sa Tagalog, ibig niya sabihin is saan yung pinakamalapit na butika. So yun po yung translation niya. So again, number 3 is wrong kasi mali yung naka-underline doon. Dito naman po tayo sa number 4. So obviously, ito na po yung tamang sagot. Tingnan natin kung bakit siya naging tama. Sabi sa number 4, 지금 듣는 음악은 K-pop-이에요. So yung naka-underline is 듣는. So kunin natin yung root word. So yung root word po natin dyan is 듣. Meaning po niyan is to hear or to listen. So, syempre, tanggalin mo si ta para makuha mo yung stem. So, stem natin is do. No? And again, verb itong to hear or to listen. Kaya ito po yung ikakabit natin sa stem, yung nun. Ayan. So, dun, nun. So, ito yung tama. So, tama yung naka-underline. That is the reason kung bakit naging tama yung number 4. So translate natin. 지금. 지금 meaning po niyan is now. Ngayon. 듣는, ibig sabihin, again, to listen. 음악 is music. With topic particle. K-pop. So K-pop is yung K-pop. Korean pop music. No? Kantang Koreano. Iyeyo yung is, are. So ibig sabihin po niyan, K-pop is the music I am listening to now. Sa Tagalog, K-pop ay ang pinapakinggan kong musika ngayon. So yun yung ibig niyang sabihin. So again, tama po yung naka-underline, kaya tama po yan number 4. So that's the correct answer. So, pakitake note po ng mga vocabulary na na-discuss po natin. Malaking tulong po yan sa exam. So dito naman tayo sa 3 and 4. So yung instruction po dyan is hinkane. Durogal, kajang, almajin gosul, gurusipsyo. So again, ang meaning lang po niyan is piliin yung pinaka-tamang ipapasok o ilalagay sa blank. So in short, this is fill in the blanks. So, basahin natin tong number 3. So, sabi po dyan, 저는 얼마 전에 이사를 했습니다. 이제 집 정리가 끝나서 주말에 블랑 누구를 집으로 초대해서 즐거운 시간을 보내고 싶습니다. So translate po natin ito. First sentence. Sabi niya, 저는. 저는 meaning I, ako. 얼마 전에, ibig sabihin po niyan is recently. 이사를 했습니다. 이사를 했습니다. Sabihin, move. Naglipat. Naglipat bahay. Naglipat. So sabi niya, I recently moved. So, kailan lang ay naglipat ako. So, yun yung sabi niya. So, dito po tayo sa second sentence. Sabi po dyan, ije. Ije meaning now. Jip meaning po niyan is bahay, house. 정리. 정리 meaning po is to arrange or to organize.
arrange or organize with subject particle. Kunnada, ibig sabihin tapos na, done or finished. Merong aso. So aso, oso, or heso, ibig sabihin po ulit niyan is because pwede rin pong and then, depende sa context ng sentence. Jumare, so jumal, ibig sabihin po niyan is weekend. Meron lang pong time marking particle. So ang sabi niya po dyan, dahil tapos na yung pag-aayos ng bahay ngayon, ngayong weekend daw, magbablank siya. So may gagawin siya ng weekend. So yun yung hahanapin natin mamaya. So burahin ko po muna ito. Paki-take note na lang po. Basahin natin yung last sentence. Dito tayo makakakuha ng clue sa posible nating isagot. Sabi niya, 동료들을 집으로 초대해서 즐거운 시간을 보내고 싶습니다. So translate po natin to. So 동료들. So 동료 is colleagues, co-worker. Merong 들, plural particle, so adding s sa English, madami. With object particle na ul. 집으로. So 집 is bahay, may 으로, ibig sabihin to. So to my house. 초대하다. So 초대하다 yung verb po natin dyan, meaning to invite. Meron lang pong heso, again, si aso, oso, or heso, pwede po yung because or and then. Depende ulit sa context. So dito, and then po yung translation niya. 즐거운. So 즐거운, ibig sabihin po niyan is masaya or happy. 시간 is time. So happy time. 즐거운 시간. Masayang oras, happy time, or good time. With object particle, 보내고 싶습니다. Ibig sabihin po niyan is I want to spend. 보내고 싶습니다. So ibig niya sabihin, I will invite my co-workers to my house and I want to spend a good time or happy time. So yun yung ibig niyang sabihin. Tagalogin natin. So, iimbitahan ko sa aming bahay yung aking mga co-workers. At gusto kong magkaroon kami ng happy time or good times. So, in other terms, magsasaya daw po sila. So, tingnan na natin dito sa mga choices kung alin yung bagay po dyan sa blank na iyan. So, number 1, sana 집에서 쉴 수 없습니다. So 집에서 ibig sabihin sa bahay, in our house, 쉴 수 없습니다. So yung verb po natin dito is 쉬다, meaning to rest. Merong else 없습니다. So else 없습니다, pag dinikit niyo po yan sa mga verbs, meaning niya po is cannot or can. Hindi pwede or hindi kaya. So sabi niya, I cannot rest at home. Hindi ako makapagpahinga sa bahay. Bagay ba yan dun sa sentence natin? Di ba hindi naman? So hindi po yan bagay. So again, yung hinahanap po natin is related sa pag-imbita sa bahay sa mga co-workers and gusto niyang magkaroon ng good time. So mali po yan, number 1. Number 2, sabi dyan, 집들이를 하려고 합니다. So 집들이, ito po is housewarming party. With object particle and then 하려고 합니다, ibig sabihin is I plan to do. No? I plan to do or I intend to do. Balak kong gawin. So I intend or I plan to do housewarming party. Yung sagot na hinahanap po natin. Ito po yung may kinalaman sa sentence na nabasa natin. So,
Sa South Korea po kasi basta bagong lipat sa bahay, nagpapa-housewarming party yan. Iniimbitahan po yung mga kaibigan sa bagong bahay para magsaya. So ito po yun, jibderi. Yun yung tawag po doon. So ito yung tumutugma sa gusto niyang gawin sa last sentence niya. Iimbitahan niya yung mga co-workers niya sa kanyang bahay and then magsasaya sila. So that's the correct answer. So kompletuhin natin yung second sentence. Sabi dyan, 이제 집 정리가 끝나서 주말에 집들이를 하려고 합니다. Sabi niya ulit, dahil tapos na yung pag-aayos ng bahay ngayon, kaya plano kong magpa-housewarming party on weekend. So yun po yung ibig niyang sabihin. So tingnan natin tong 3 and 4 kung bakit sila mali. Sabi sa number 3, 청소해야 할 것이 많습니다. So 청소해야 할 것이. So 청소해야 할. Ibig sabihin po niyan is mga dapat linisin, no? Must clean. Yung gushi, ibig sabihin po is lugar or place. Mansumida is madami, many. So sa Tagalog, ibig niya pong sabihin is marami pa daw yung lugar na dapat niyang linisin. Tama ba yan? Mali po yan, no? Kakasabi niya lang po dahil tapos na ayusin yung bahay ngayon. So ibig sabihin meron na siyang ibang gagawin na kasunod. So hindi po bagay yung number 3. Kaya mali po yan. Number 4, sabi, 이사할 집을 보러 갔습니다. 이사할. 이사할 ibig sabihin lilipatan, no? Lilipatan na ano? Jeep, bahay. May object particle and then puro 갔습니다. Ibig sabihin lang po niyan is went in order to look or to see. Yun yung ibig niya sabihin. So sa Tagalog, ang sabi diyan, pinuntahan ko para tingnan yung bahay na lilipatan ko. So again, mali po yan. Nakapaglipat na po siya ng bahay. Recently lang. No? So wala na pong kinalaman ito sa sentence. Kaya po wrong yung number 4. So again, correct answer is number 2. Make sure po ulit na i-take note yung mga vocabularies po dyan. Dito naman tayo sa number 4. Basahin natin yung sentence. Sabi po dyan, 오늘은 어버이날입니다. 한국에서는 오늘 부모님께 굿줄 달아 드리고 선물도 드립니다. 부모님을 뵈러 가는 동료들을 lang. So translate natin tong sentence na ito. First sentence. 오늘은. So 오늘 is today. With topic particle, 어버이날. So 어버이날, ibig sabihin po nito is Parents' Day. Araw ng mga magulang. Imnida again is amar lang po yan. So sabi niya, today is Parents' Day. Ngayon ay araw ng mga magulang. Next. 한국에서. So ibig sabihin in South Korea with topic particle 오늘. So 오늘 again is today. So 부모님. 부모님 is parents. Magulang. Merong ke. So yung ke, ibig sabihin po niyan is for or to. Para kay. Sa Tagalog. Kut is bulaklak. Object particle and then tara durida. Tara durida, ibig sabihin po is to attach or to pin. To attach or to pin. Tara durida. Merong gu, ibig sabihin po ng gu again is end. Sonmul is gift, regalo.
Merong durimnida, ibig sabihin, they also give. So, translate po natin ito in Tagalog. So, sa South Korea daw, ngayong araw, ay nag-a-attach sila ng mga bulaklak sa kanilang mga magulang. Nagbibigay din daw sila ng regalo. So, yun yung ibig sabihin ng second sentence. So, in English, ibig sabihin po niyan, in South Korea, today, they pin or they attach flower to their parents. And they also give gifts. So, yun po yung translation niya. So, burahin po muna natin. Make sure po na i-take note yan. Sa last sentence po tayo. 부모님을 뵈러 가는 동료들을 보니. So, 부모님, again, parents, magulang, with object particle. Ito, 뵈러 가는. So, ibig sabihin po niyan, to go in order to meet. In order to meet. To meet. Ibig sabihin, aalis para makita. Mabisita, makita, o makipagkita. Meron lang noun modifier. 동료들 is co-workers. Colleagues, co-workers, katrabaho. With object particle, and then yung last is who, ni. So, Buddha is again to see. And then ito pong ni, pwede po yung because. Pwedeng since. Pwede rin po yung when. No? And then meron siyang sasabihin na kasunod related sa emotion niya. Sa naramdaman niya after seeing something. So yun po yung ibig sabihin niya. So sabi dyan, nung nakita niya daw yung mga co-workers niya na umaalis para ma-meet o makipagkita sa kanilang mga magulang. And then, meron siyang sasabihin kasunod. Ano kaya yon? So, isa-isahin po natin itong mga nasa choices. Number 1, sabi, 선물을 사고 싶습니다. 선물 again is gift. Object particle, 사고 싶습니다, ibig sabihin, I want to buy. Next, number 2, 열심히 일할 것 같습니다. So, 열심히, ibig sabihin, hard or diligently. 일할 것 같습니다. So, ilhada, yung verb po natin dyan, meaning to work. Meron lang, 것 같습니다, ibig sabihin, to think, I think. Meron siyang hula, no? Guess. Sabi niya, I think I will work hard. Sa tingin ko, magtatrabaho ako ng maigi. Number 3 naman, sabi, 부모님이 오시기로 했습니다. So again, 부모님 is parents. Magulang with subject particle. Yung verb po natin dito is usida. So honorific term lang po yan ng uda, meaning to come. Kung giro 했습니다 naman, ibig sabihin po is decided. Napagplanuhan or napag-isipan. So yung mga magulang ko ay napag-isipang pumunta. My parents decided to come. Yung meaning ng number 3. Number 4, ang ibig sabihin po dito, 부모님 생각이 많이 났습니다. So 부모님, again, parents, magulang. 생각이 나다, yung root word natin dyan. 생각이 나다 po kasi, ibig sabihin, to cross someone's mind. Sa Tagalog, naalala, no? Para mas mabilis matandaan. Naka-past tense form lang po ito. And may adverb po sa gitna, ibig sabihin, a lot or madami, many. So, ibig niya sabihin, naalala niya daw sobra yung magulang niya. I thought
of my parents a lot. So alin kaya ang bagay dyan sa blank na iyan? Okay, nasabi, dahil nakita ko yung mga katrabaho kong umaalis para ma-meet yung kanilang mga parents, kaya blank. Bagay ba yung number 1? I want to buy a gift. So I want to buy a gift. Nung nakita ko yung mga co-workers ko na umaalis para ma-meet yung kanilang mga parents. So, di ba, malayo? So, parang kulang yung sentence. Kaya, X po yan. Number 2, pwede kaya to? Sa tingin ko, magtatrabaho ako ng maigi kasi nung nakita ko yung mga co-workers ko na umaalis para ma-meet yung mga parents nila. So, mali din po, no? So, hindi rin po bagay. No? Number 3, sabi, yung parents ko napagdesisyonan na pupunta kasi nakita ko yung mga co-workers ko na umaalis to meet their parents. So, hindi po bagay, malayo po. So, the correct answer is number 4. Ibig niya sabihin, naalala ko sobra yung aking mga magulang, yung nakita ko yung mga co-workers ko na umaalis para ma-meet yung kanilang mga parents. So, yan yung tamang sagot, number 4. Number 4. So, that's the correct answer. So, paki-take note po ng mga vocabularies na na-discuss natin dyan, pandagdag sa vocabulary list po ninyo. So, dito na po tayo sa number 5. So, medyo long paragraph. So, dito marami tayong matututunan na vocabulary. So, make sure na mag-take note. So, yung instruction po dyan is 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. So, again, meaning lang po nito is basahin yung kasunod na passage at piliin yung kahalintulad sa content. Basahin po natin to, iintindihin, and piliin natin sa choices kung ano yung kahalintulad dito sa babasahin natin. So basahin po natin yung first sentence. Sabi dyan, 국용 일은 역사적으로 뜻깊은 날을 기념하거나 경축하기 위해 나라에서 정한 날입니다. Translate na po natin. So, 국영일. 국영일, ibig sabihin po niyan is national holidays. Merong topic particle. So, yan yung pinag-uusapan ng sentence natin. 역사적으로, ibig sabihin po niyan is historically. Historically, 뜻깊. So, 뜻깊 is an adjective, meaning po niyan is malalim, no? Meaningful, significant. So yun yung mga translation niya, meaningful. May minomodify na noun na kasunod, nal, ibig sabihin po niyan is day or araw. So meaningful day, ibig sabihin niyan. 뜻깊은 날. Merong object particle, 기념하다. 기념하다, ibig sabihin po is to commemorate. Pag-alala, maalala, may gona, ibig sabihin or, 경축하다. So, 경축하다, ibig sabihin naman po niyan is to celebrate. Merong gi, wihe, ibig sabihin po niyan is in order to or for. Sa Tagalog, para. No, para. Nara, ibig sabihin country, bansa. May eso, location particle. Jonghan, nal. So Jonghan, ibig sabihin po niyan napagdesisyonan. So in other terms, designated. May minimodify na noun na kasunod. Again, nal, ibig sabihin niyan day, araw. And then imnida, yung is, are. Formal, declarative, ginagamit. Imnida. So, ibig sabihin lang po nito, Tagalogin natin, ang national holiday ay
designated na araw sa bansa para i-celebrate or i-commemorate yung mga historically na mga meaningful araw. So yun yung ibig sabihin ng first sentence. Tuloy natin sa second sentence. 한국의 국경일에는 3.1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날이 있습니다. So translate po natin ito. So mga pangalan po ito ng national holidays ng South Korea. So Hanguk. So Hanguk is South Korea. Merong Uy, so yung apostrophe S. So South Korea's Kugyong-il. So again, national holiday. Merong time and topic marking particle. Samil-jol. So Samil-jol po, ito po yung sineselebrate nila ng March 1. Kaya tinawag yan na Samil. So yan yung, sulat ko dito, Samil-jol. 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 So yan po yung March 1 movement po nila. So March 1 movement. Ito po yung parang people power dito sa atin. No? Nung pinatalsik nila yung Japanese ruler nila noon. So yan po yan, Samil-jol. Jehonjol naman po. Jehonjol, ito naman po yung araw kung kailan sineselebrate nila yung Constitution Day. Jehonjol. Day of Constitution. So sineselebrate po yan ng July 17. July 17. Hwangbukjol naman po. Ito naman po yung Liberation Day nila. Hwangbukjol. Ito po yung Liberation Day. Sineselebrate tuwing August 15. Liberation Day. So yan yung pag-celebrate nila sa araw ng kalayaan nila sa mga Japanese noong 1945. So parang June 12 dito sa atin. Yung kalayaan naman natin laban sa mga Kastila. Quechonjol. So Quechonjol naman po. Ito naman po yung araw ng pag-celebrate nila sa pagkakatatag ng Korea as a nation. So sineselebrate po nila ito tuwing October 3. Yung pagkakatatag ng Korea mismo as a nation. October 3, sineselebrate. And Hangul-lal. So of course, that's Hangul Day. Ito naman, sineselebrate yung paggawa ng Hangul ni King Sejong. So sineselebrate po ito tuwing October 9. October 9. So pakitake note din po niyang mga dates na yan kasi pag nasa Korea na kayo, sure wala pong pasok yan. Except sa isa. So meron lang pong isumida again to have, to exist, meron. So ibig sabihin po ng sentence na ito, South Korea's national holiday consists of March 1 movement, Day of Constitution, celebration, Liberation Day, National Founding Holiday, and Hangul Day. So ibig sabihin lang po ng second sentence in Tagalog is yung national holidays ng South Korea ay mayroong Samil-jol, Jehonjol, Hwangbukjol, Quechonjol, at Hangul-lal. Same po yung translation niya. Dito naman tayo sa pangatlong sentence, basahin natin. Sabi dyan, Jehonjol을 제외한 다른 국경일은 법정 공휴일로 지정되어 있으며 각종 기념식과 경축 행사가 열립니다. So translate po natin ito. Jehonjol. So again, Jehonjol, yan yung national founding holiday.
National Founding Holiday, yung sineselebrate po tuwing July 17. Yung araw kung kailan nabuo yung Korea as a nation. Jewehan. So Jewehan, ibig sabihin po niyan is except. Maliban sa Tagalog. Harun is others. Other. Kugyong-il. So again, Kugyong-il is national holiday. National holidays. May topic particle. Bokjong Hung-yu-il. So ibig sabihin lang po nito is legal or public holidays. Ibig sabihin po, yung mga holidays na recognized ng batas and talagang sineselebrate publicly. Yung ibig sabihin, wala talagang pasok yung mga holidays na yon. Ito naman, Jijong Deo Isumyo. So ibig sabihin din po nito is designated, nakatakda. Takjong, ibig sabihin naman po niyan is various, iba-iba, no? Iba-iba. Kinyomshik. So Kinyomshik, ibig sabihin po niyan is commemoration party. Merong gwa, so yung gwa is end. At Gyeongchuk Hengsa. Gyeongchuk Hengsa naman po, ibig sabihin po niyan is celebratory event. Ibig sabihin yung mga event ng pag-celebrate ng isang bagay. And then, yoling nida, ibig sabihin lang po nito is held. Held, to be held. So, ibig sabihin lang po niyan, yung other national holidays, maliban sa National Founding Holiday, ay mga designated na mga public or legal holidays. And then, may ginaganap na iba-ibang commemoratory party at celebratory event. So yun yung ibig sabihin po ng third sentence. So ulitin po natin para mas malinaw. Make sure po na i-take note yung mga yan. So designated na mga public or legal holidays, yung ibang national holidays maliban sa National Founding Holiday. Kaya naman, nag-held o maraming ginaganap, commemoratory party at celebratory event. So, ibig sabihin maraming events sa mga araw na iyon. So yun po yung ibig sabihin ng third sentence. Dito naman tayo sa last sentence. Sabi dyan, 가정에서는 기쁨을 함께하기 위하여 국기를 개방합니다. So, 가정에서. So, 가정에서 ibig sabihin sa pamilya. Kajong kasi meaning family. Eso is location, particle, in, or sa Tagalog. Meron topic particle. Kipum is kasiyahan or happiness. Hamkehada. Hamkehada ibig sabihin to share. Ibahagi. Merong kiwihayo, ibig sabihin po ulit niyan is in order to or para. Para. Kukki. Kukki is yung national flag, bandila. With object particle, kayang hada naman po, ibig sabihin to hoist or to raise. So, ibig sabihin lang po niyan, in Tagalog, para daw maibahagi yung kasiyahan sa mga pamilya. Raise daw sila ng mga bandila. No? So, yun yung ibig sabihin niya. So, nagsasabit o nagtataas sila ng mga bandila. So, yun po yung meaning ng last sentence. So, tingnan na po natin dito sa choices kung ano yung tama po dito. Number 1, 국경일은 모두 공휴일입니다. So 국경일. So again, this is national holidays with topic particle modu. So modu is all, lahat.
Kumyuil, ibig sabihin public holidays. Imnida yung is-am-ar. Sabi dyan, yung national holidays daw, lahat ay mga public holidays. Tama ba yon? So mali po ito, no? Sinabi po yan sa third sentence sa paragraph. Then, designated as public or legal holidays, yung ibang national holiday maliban sa national founding holiday. Maliban dun sa July 17. So hindi po lahat yon kasi merong isa na hindi kasali. One is incorrect. Number 1 is wrong. Number 2, 한국에는 매달 국경일이 있습니다. So, 한국에, ibig sabihin sa South Korea daw, with topic particle, medal. So, medal is every month. One buwan. 국경일이, so 국경일, again, national holidays, 있습니다. Ibig sabihin, meron, to have. Sa Tagalog, ibig sabihin, meron daw national holiday one buwan sa South Korea. Meron ba? Again, national holiday is ito lang po, no? So, 4. So, hindi po yan aabot ng 12. So, wala pong national holiday buwan-buwan sa South Korea. So, mali po itong number 2. So, naibigay ko rin po kanina yung mga dates kung kailan yan sineselebrate. So, hindi po yon monthly. Next, number 3. 국경일은 개인이 정한 특별한 날입니다. Translate po natin to. 국경일. So, 국경일 is again national holidays. Topic particle, 개인. So, 개인, ibig sabihin po niyan is individually. Individual. 정한, ibig sabihin po is designated. 특별한. 특별한, ibig sabihin po niyan is special. Special. 날입니다. 날 is day, araw. So special day. Imnida is are formal declarative. So ibig sabihin, yung national holidays daw ay special na araw na dinidesignate ng isang individual. National holidays are special day designated by an individual. Tama ba yon? So mali po iyon. No? Again, yung national holidays daw ay designated na araw sa isang bansa para i-celebrate or i-commemorate yung historically meaningful na mga araw. So yun yung ibig sabihin niya. So dinidesignate po yan ng bansa, hindi ng individual. So mali po yung number 3. So it is designated by the nation, not by an individual. So number 3 is wrong. So the correct answer is number 4. 국경일을 기념하기 위해 경축 행사입니다. So bakit kaya ito naging tama? Translate natin. So 국경일, so again national holidays with object particle. 기념하다. 기념하다 again to commemorate. Merong kiwihe. So again, kiwihe, ibig sabihin lang po niyan is in order to, para sa Tagalog. Kyongchuk. So Kyongchuk naman po is to celebrate. Hengsa is event. Merong rule, hamnida, ibig sabihin to do. No? So ibig sabihin po niyan, they do celebratory events in order to commemorate national holidays. So nagsasagawa sila ng mga celebratory events para maalala
ang mga national holidays. Tama ba yan? Yes, tama po. Again, sabi po dito, nag-held or may nagaganap na celebratory events at iba-ibang commemoratory parties, no? Sa mga designated na legal or public holidays na national holidays. So yun yung ibig sabihin niya. So parehas po sa nabasa natin sa paragraph. Kaya po naging tama yung number 4. So that's the correct answer. So I hope maraming vocabulary na napulot. Make sure din po na aaralin and tatandaan po yung mga yan kasi posible pong lumabas yan sa exam po ninyo.